Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, dalilul muslim fil aqidati wal ibadat. Sa page 23, narito na tayo inshallah sa Tauhid al-Asma'i was Sifat. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Na ngayon nga tinatalakay na natin yung mga saligan nito. At meron tinukoy dito na 4. Na una, dapat paniwalaan at tanggapin ang lahat ng nababanggit sa Quran at sa napagtibay na sunnah na anumang pangalan at katangian ni Allah. Ibig sabihin, sa pag-unawa natin sa Tauhid al-Asma'i was Sifat, wajib na tatanggapin natin ang mga napagtibay na pangalan ni Allah at wajib na itakwil natin ang anumang pangalan at katangian na hindi na pagtibay kay Allah. Kikilalanin natin siya sa mga pangalan at katangian na inangkin niya para sa kanyang sarili ayon sa nababanggit sa Quran at sa Sunnah. At syempre, uunawain natin ang mga pangalan at katangian na ito kama yaliku bijalalihi, ayon sa kung ano ang marapat sa kanyang karangalan, nang wala itong tahrif, walang takyif, walang ta'til, at walang tamthil. Walang tahrif, ibig sabihin yung babaguhin ng kahulugan, at walang takyif, paglalarawan, kung paano umiiral ang mga pangalan at katangian ni Allah. Ta'til, pagtanggi sa mga katangian ni Allah at pangalan. At panghuli yung tamthil, paghahalintulad kay Allah sa tao o namang nilikha. At gayon din ang nilikha ay hindi pwedeng ihalintulad kay Allah. So meron ditong 4, nabanggit na natin yung una na ito nga ay marapat na nababanggit sa Quran. Kaya nga sa mga pangalan, mahigpit ang ating mga scholar sa mga pagpapangalan. Halimbawa sa pangalan, merong tao, halimbawa papangalanan niya yung kanyang sarili bilang Abdun Nabi o Abdur Rasul. Pwede ba yun? Abdun Nabi, Abdur Rasul. Ano ba ibig sabihin ng Abd? Alipin. Sa pag sinabing Abdun Nabi, alipin ng propeta. So pwede ba yun? May alipin naman yung propeta, di ba? Ano? Yun yung tinutukoy dito. Yung pagiging alipin na alipin na nilikha at tinutustusan o sa pangkalahatan, alipin na napapailalim sa rububiyya ni Allah. Okay? Kaya hindi pwede na ang sino man ay papangalanan bilang Abdur Rasul, Abdun Nabi. Merong mga Arabo na mga Kristiyano, ang pangalan ng mga Arabo na Kristiyano, ang marami sa kanila, Arabic din ang pangalan. So meron ding Latin ng pangalan. Katulad nga noon, di ba? Si Bahira, ano yung tunay na pangalan ni Bahira? Georges. So pwedeng ganoon. Pero may mga Arabo, Arabic din pangalan nila. May mga Arabo na Kristiyano na Abdullah ang pangalan. May Arabo na Kristiyano na Ahmad ang pangalan. May mga Arabo na Kristiyano na Abdul Masih ang pangalan. Alipin ng Masih. Alipin ni Kristo. Dahil sila ay naniniwala sa pagiging Panginoon ni Isa
alayhis salam. Kaya yung pagiging abd ng tao na ginagamit sa mga pangalan na dinudugtong sa pangalan ni Allah, ganun siya naiintindihan ang pagkaalipin sa Panginoon. Kaya sa mga pangalan, dapat ang salitang abd o pagbabae, ama, amatullah, ito yung katumbas ng Abdullah. Amatullah, babaeng alipin ni Allah, at Abdullah, lalaking alipin ni Allah. At yun nga, bawal na gagamitin o idudugtong yung salitang abd sa iba pang pangalan liban sa pangalan ni Allah. Halimbawa, sa mga Shia, meron silang mga pangalan na Abdu Ali, Abdu Fatima, mga ganitong pangalan. Siyempre, hindi yun pinahintulutan. At ang iba pang mga scholar, mas naghihigpit pa nga sila na hindi nila pinahintulutan na gagamitin ang anumang pangalan na itinatawag ng tao kay Allah pero hindi naman napagtibay. Halimbawa, Abdul Mu'in, si Allah, siyang Mu'in, kumbaga Mu'in, tumutulong, pero walang aya o hadith na pangalan ni Allah ang Al-Mu'in. Ganon din yung Ar-Rashid, Abdul Rashid, sinasabi ng bang scholar, hindi ito dapat gamitin. Pwede Mu'in lang, pwede Rashid lang, pero gawin itong Abdul Mu'in o Abdul Rashid ay hindi pwede ayon sa ibang mga scholar kasi hindi ito napagtibay na pangalan ni Allah. Yung Yasin, Taha, sa may mga nagsasabi, ito raw ay hindi naman pangalan ni Allah. Kumbaga, hindi ito kabilang sa mga pangalan ni Allah. Sinasabi ng iba, ito raw ay pangalan ni Propeta Muhammad SAW, pero hindi napagtibay. Hindi napagtibay. Yun ay naging speculation ng ibang mga nagtafsir na yung mga huruful muqatta'ah, yung mga letter sa ilang mga sura sa Quran na dito nagsisimula yung ilang mga sura. Halimbawa yung Alif Lam Mim, Ha Mim, yung Taha, Yasin, lahat ng ito ay letter lang. Wala itong kahulugan. Hindi ito pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kung gagamitin pangalan, pwede naman, inshallah. Sinasabi ng mga scholar, pwedeng gamitin inshallah yung mga pangalan na yun. Yung huruful muqatta'ah, gagamitin pangalan, Yasin, Taha, yun, madalas na gagamit. Pero wala pa akong nakikitang tao na yung pangalan niya Alif Lam Mim. Wala pa. Yun lang, Yasin, Taha, yun madalas magamit. Pero pwede magamit inshallah. Yung may issue lang, yung Abdul Rashid, Abdul Mu'in, at iba pang katulad nito. Sa sumunod na aya, yun nga, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wala siyang katulad na anuman at siya ang nakaririnig at nakakakita. Etong as-sami at al-basir dito, pangalan ito ni Allah. Kabilang ito sa mga pangalan ni Allah. Kaya pwedeng Abdus Sami o Abdul Basir, gagawing pangalan ng tao. Wa huwa as-sami'ul basir. At sa Quran, kapag ang anumang isim ay ma'rifa at meron itong alif lam sa umpisa na tumutukoy kay Allah, yun ay pangalan ni Allah na napagtibay, inshallah. Pero syempre makita rin kayo ng mga aya na sami'un basir lang, walang alif lam. So yun ay tumutukoy naman sa sifa ni Allah na pandinig at basar, paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, sa mga saligan ng Tauhid al-Asma'i was Sifat, dito sa page 24. Nga, ang mga katangian ni Allah ay ganap na walang hanggan, na umaayon sa kanyang kadakilaan.
Na katulad ng naunang nabanggit dito sa page 23, yung paliwanag doon sa aya na nababanggit doon sa Suratul Mujadilah. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hindi ba ninyo nakita ang mga munafik na nakikipagsabwatan sa mga tao na kinamuhian ni Allah, ang mga Hudyo? Okay? So hindi lang sa Suratul Fatiha binabanggit na ang Hudyo ay magdubi alaihim. Pati dito, sa sura na ito, sa Suratul Mujadilah. Qauman ghadiballahu alaihim, ang tinutukoy dito yung mga Hudyo. At yung alladina tawallaw, ang tinutukoy dito yung mga munafik. So dito, galit si Allah sa mga Hudyo. Pero ang galit ni Allah, katulad ng binabanggit dito, sa number 2, applicable itong number 2 sa lahat ng katangian ni Allah. Kaya, ang galit ni Allah na tinukoy dito sa ghadiballahu alaihim, o yung galit ni Allah sa mga Hudyo, ano yung sabi sa number 2? Ang mga katangian ni Allah ay ganap. So, ibig sabihin, ang galit na ito ay ganap at walang hanggan. So, ibig sabihin, matindi magalit si Allah. Pero syempre, ang galit na ito ni Allah ay perpekto at walang kapintasan. Yung nga naging sample natin nung nakaraan na hindi katulad ng tao kapag nagagalit, siya ay nanghihina. O maaaring ang tao kapag nagagalit, siya ay gumagawa ng kawalang katarungan sa kanyang kapwa. Okay? Pero ang galit ni Allah ay makatarungan. Ang galit ni Allah ay, kumbaga masasabi natin na makatwiran. At syempre, nababanggit dito sa number 2, umaayon sa kanyang kadakilaan. So, ang galit ni Allah ay umaayon sa kanyang kadakilaan. So, ang galit ni Allah, hindi ito katulad ng galit ng tao na maaring yung tao kapag nagagalit, maibababa niya ang kanyang sarili mula sa antas ng karangalan. Magiging siya, kumbaga kapintas-pintas dahil sa kanyang galit. Kasi nga, kapag nagagalit yung tao, halimbawa, minsan magmumura siya, minsan makakapatay siya, minsan mananakit siya ng walang katarungan, o kaya gagawa siya ng mga plano laban sa tao na kinagagalitan niya. Ganun ang tao. Pero si Allah kapag nagalit, ito'y galit na perpekto, ito'y galit na makatwiran o makatarungan, at ito ay galit na naayon sa kanyang kadakilaan. Pero syempre, yun nga, katulad ng binanggit natin, na ang mga sifa ni Allah, hindi porke may sifa si Allah na binanggit, ay meron itong katumbas na pangalan niya. Okay? Si Allah ay nagagalit, ayon nga sa napagtibay sa Suratul Fatiha, yung magdubi alaihim, at dito sa Suratul Mujadilah, qauman ghadiballahu alaihim, nang tinutukoy ang mga Hudyo. Si Allah ay nagagalit, pero walang pangalan si Allah na kinikilala natin bilang Al-Ghadib, ang nagagalit. Kasi hindi naman napagtibay na yun ay pangalan ni Allah. Hindi naman napagtibay na yun ay pangalan ni Allah. Kaya nga sa mga dalil, so pinaniniwalaan lamang natin ng mga bagay-bagay o mga aral sa pamagitan ng mga dalil. At hindi lang basta-bastang dalil, sa pamagitan ng tamang pag-unawa sa dalil at tamang paglalapat nito. Na hindi ito, kumbaga, ilalapat lang ng hindi naman naayon sa tamang paglalapatan nito. So, halimbawa yan, kanina may baboy. Oh, yung tunog, yung ingay ba ng baboy, najis? Ha? Bakit hindi najis? Walang dalil na yun ay najis. Ang najis sa baboy, yung mismong kanyang ayn, yung mismong kanyang physical na
Di mo katauhan, kababuyan, yung physical na ano niya, na katawan niya. Okay? Yung buhok ng baboy, karne ng baboy, dugo ng baboy. Okay? So hindi nakasira ng wudu o hindi najis yung marinig mo yung ingay ng baboy. Kung makakita ka ng baboy, marurumihan ka ba? Nakita ka lang ng baboy? Hindi. O nakita mo lang naman, di ba? Hindi mo naman siya hinawakan. So ganun inuunawa yung dalil. Ganun inuunawa yung dalil. So magkaiba ito doon sa halimbawa na nakarinig ng music o nakikinig sa music. Yun ay haram kasi ang pagbabawal sa music, yung pakikinig dito. Doon ka nagkakasala pag sinadya mong makinig. Okay? Kasi yung mga kasalanan, so meron itong iba't ibang mga dawat na tinatawag, yung kumbaga, kung sa aling aspeto ng pagkatao ng tao ito ay nakakaapekto. So yung boses ng baboy hindi nakasira ng wudu o hindi najis, at hindi ka rin nagkakasala. Pero sinasadya mo na makinig ng music halimbawa, o pareho silang tunog pero nagkakasala ka sa pakikinig ng music pero hindi doon sa wala naman sigurong sinasadya makinig sa ingay ng baboy, no? So hindi siya may tuturing na kasalanan. Gayun din kung hindi kasalanan yung nakakita ka ng baboy o hindi maapektuhan ang iyong tahara kapag nakita ka ng baboy. So hindi halimbawa nakita ka ng haram na haram tingnan, halimbawa yung babae na nakabikini titingnan mo, yun may kasalanan yun. Pero yung baboy nakita mo, tingnan mo rin yung baboy, hindi ka naman nagkakasala, inshallah. Kasi may tamang paglalapatan yung mga dalil, inshallah. May tamang paglalapatan. Parang kahapon, sabi ni Rashid, hiram daw siya ng hammer. So, anong klaseng hammer? Kasi maraming hammer. So parang ganun din yung dalil, okay? May sledgehammer, yung maso. May framing hammer, yung maso, yung martilyo na pang karpintero. Actually, yung hammer niya, iba-iba pa. So, ganun din yung dalil. Iba-iba pa siya na paglalapatan, inshallah. So, ngayong baboy, hindi porke ito, haram, ay nakakaapekto yung tunog nito o yung yung pagkakakita dito. Yung tinapay na korteng baboy, may ganun Tinapay, hugis baboy, kakainin mo ba yun? Ako hindi So yung ganun, depende na yun depende na sa'yo. Depende na sa'yo kung kakain. Yung siya mismo, kasi hari na naman yun, wala namang baboy talaga yun. Pero yung hugis baboy, so nandun na siya ito na yung nasa gitna. So di ba, al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin, wa baynahuma umurun mushtabihat. Di ba yung hadith doon sa Arba'un an-Nawawi? Yun, kabisaduhin nyo rin yun unti-unti pag may pagkakataon kayo, inshallah. Ang halal daw ay malinaw, at ang haram ay malinaw, at sa pagitan nilang dalawa ay ang mga bagay na mushtabihat, malabo, hindi malinaw o kaduda-duda. So ito na yung mga bagay na mas mainam na layuan, kaduda-duda, mas mainam na layuan. May kinalaman dito yung isa pang hadith. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang bagay na nagbibigay sa iyo ng pagdududa tungo sa bagay na hindi nagbibigay sa iyo ng pagdududa. Okay? Pero syempre, muli itong hadith na ito dapat ilapat sa tamang paggagamitan nito. Hindi ito ibig sabihin na kapag nagduda ka sa sala, hindi mo nagagawin. Halimbawa. So, hindi tayo kumikilos dahil sa raib o sa syak o sa pagdududa. Hindi tayo naghahatol dahil sa pagdududa. Naghahatol tayo
dahil sa yakin, sa katiyakan. Okay? Naghahatol tayo sa katiyakan, hindi sa pagdududa. Pero syempre, depende rin sa iba't ibang mga sitwasyon, inshallah. So, ganun ang dalil inuunawa. Kaya nga, ang pag-aaral ng fiqh, ang fiqh ay minsan dinidefine bilang pag-aaral ng mga dalil sa tamang pag-unawa nito. Sa ingay mga pangalan at katangian ni Allah, inuunawa natin ito na ito ay ganap, perpekto, walang hanggan, at umaayon sa kanyang kadakilaan. Sinabi dito muli sa number 2, minsan may pagkakahawig sa katangian ng kanyang mga nilikha, ngunit sa pangalan lamang ito. Ito, tatandaan nyo. So, mayroong pagkakahawig sa pangalan ng mga nilikha o kahit sa katangian. May pagkakahawig ang mga katangian at pangalan ni Allah sa mga pangalan at katangian ng mga nilikha, pero ito'y sa pangalan lang at hindi sa realidad. Hindi sa mismong katangian na ito sa mga yung nga yung tinatawag na dawat o yung nilalaman ng katangian na ito. So talakay na natin ito dun sa Tauhid ar-Rububiyyah na si Allah, siya ang Al-Khaliq, tagapaglikha. Siya ang Ar-Razik, tagapagtustos. Siya ang Mudabbir, tagapamahala. At siya ang Al-Malik, ang tagapagmay-ari. Ang tao pwedeng lumikha. Pero ang likha ng tao ay hindi mabubuo liban na lamang na mayroong raw materials. Na technically, ang paglikha ng tao ay may tuturing lamang na tahwil. Tahwil, ibig sabihin, conversion. Kino-convert niya ang isang existing na material at gagawin itong bagong bagay, bagong material o bagong gamit. Yung cellphone, nalilikha ng tao sa pamagitan ng plastic, salamin, bakal, pero walang tao ang makakalikha ng cellphone mula sa kawalan. Katulad ng kung paano lumikha si Allah ng universe, ng mga galaxy, ng mga solar system, ng mga planeta, ng mga tao, hayop, halaman, mula sa kawalan. Kasi yung khalq ng tao ay hindi katulad ng khalq o paglikha ni Allah. Kaya hindi marapat sa tao na siya ay nagmamalaki o nagyayabang kay Allah, na hindi niya sasambahin o kikilalanin si Allah. So hanggang doon lang ang pagkakahawig nila sa pangalan. So bukod nga doon sa khalq, di ba? Si Allah siya ang Razik o Razak. Si Allah ang tagapagbiyaya. Yung tao nagbibiyaya rin. Pero limitado lang ang pwedeng ibigay ng tao, di ba? Meron bang tao na kaya magbigay ng buhay? Meron bang tao na kaya niya ibigay yung buong mundo? Wala nga nagmamay-ari ng buong mundo eh. Walang iisang tao ang maaari makapagsabi na pag-aari niya ang buong mundo. Wala. Gayun din ang isa sa mga pangalan ni Allah o katangian ni Allah doon sa Rububiyyah, may kinalaman sa kanyang Rububiyyah, yung tadbir, yung kanyang pagiging mudabbir, pamamahala. Walang kahit sino mang tao ang namamahala sa lahat ng bagay. Okay? Hindi mapapamahalaan ng tao ang buong mundo. Buong mundo na lang bilang halimbawa. Isang bansa nga mahirap pamahalaan. Isang barangay nga mahirap pamahalaan. Isang pamilya mahirap pamahalaan. Tas pamamahalaan pa ng tao ang mundo. Hindi niya kakayanin. Pero si Allah kaya niya yun. Siyempre yung isa pa yung al-mulk, yung pagmamay-ari ni Allah. So ang lahat ng mga nilikha ay pag-aari ni Allah. Absolutely. Ang tao maaaring magmay-ari, pero ito ay limitado na pagmamay-ari. Kasi hindi naman niya pwedeng gawing pagmamay-ari ang lahat. Buong mundo, sasabihin niya, pag-aari niya, hindi. At actually dito nga sa atin sa Pilipinas, kung halimbawa meron kang lote,
meron kang lote, at merong nahukay na kayamanan sa lote mo, lalong-lalo na kung ito ay of historical value, bawa mga yung mga kwintas na ginto nung unang panahon, lalo na bago pa dumating ang Kastila, yun ay property ng gobyerno at hindi mo property. Oo, sa iyong lupa, pero ang mga pagmamay-ari mo ay limitado. Sa halimbawa niya, may bumagsak na eroplano sa sa bakuran mo, sa lote mo. Hindi sa iyo yun. Hindi mo pwedeng aangkinin yun. Sabi mo, i-junk shop ko tong eroplano. Hindi pwede. Property pa rin yun nung may-ari ng eroplano na bumagsak. Kaya nga dun sa balik tayo dun sa treasure. Wala talaga akong tiwala sa mga Dahil si Manong na humaling na naman ngayon sa mga treasure hunting. wala akong tiwala sa ganyan kasi yung hindi siya simpleng bagay lang na kung ano yung mapulot mo sa property mo ay sa'yo. Marami pang komplikasyon. So limitado ang pagmamay-ari ng tao. Limitado ang pagmamay-ari ng tao. Kahit sa tubig, yung tubig halimbawa, merong ilog na dumadaan sa property mo, merong sapa na dumadaan sa property mo. Hindi mo pwedeng babaguhin yun. Haharangan mo yung ilog para hindi siya dumaloy. Hindi mo pwedeng basta-bastang gagawin yun. Kailangan pahintulutan ka muna ng gobyerno. Kaya nga kapag magkakaroon ng development sa isang lugar, maraming dadaanan. Punta ka ng DNR, kuha ka ng Environmental Compliance Certificate, punta ka ng Kapitolyo, kuha ka ng, magre-report ka dun sa Environmental Management Board at iba't iba na kung ano-ano. So walang tao na meron siyang absolute na mulk o pagmamay-ari sa kanyang property. Hindi mo basta-bastang magagawa ang anumang bagay o anumang gusto mong gawin sa anumang property mo. Kahit nga pera Actually sa pera, yung pera na papel tsaka pera na barya, pinagbabawal sa batas na babaguhin mo ito o sisirain mo. Susunugin mo, bawal. Stapler mo, bawal. Susulatan mo, di yun, uso yun, yung dinodrawingan yung mukha ng tao, lalagyan ng shades, lalagyan ng salamin, lalagyan ng balbas. Bawal yun. Pwede kang mahuli at makulong dahil doon. So walang absolute na pagmamay-ari ang tao. Samantalang si Allah, pagmamay-ari niya, absolutely ang lahat. Sa pangalan lang, magkapangalan lang. At yun nga, nabanggit ko na ito nung nakaraan, na ang mga katangian ni Allah ay nagiging kahawig ng katangian ng tao nang sa gayon ay magkakaroon ng tao ng pag-unawa sa katangian ni Allah. Okay? Para maunawaan lang ng tao ang katangian ni Allah. Katulad ng kung paanong pinili ni Allah na ang impyerno ay magiging apoy dahil ang apoy ay nauunawaan ng lahat ng tao. Kahit yung mga tao na nakatira sa yelo, alam nila kung ano ang apoy. Okay? Kung halimbawa yung impyerno, yelo, paano ipapaliwanag sa mga tao na hindi nakakita ng yelo kahit kailan ang impyerno? Kasi halimbawa nung unang panahon nga, wala namang refrigerator noon, wala namang yelo sa Pilipinas. So paano ka magdadawa sa mga tao tungkol sa impyerno na yelo kung hindi pa sila nakakita ng yelo? Okay? So lahat ng ito, na mga katangian na ito ni Allah ay nahawig sa katangian ng tao para lamang maunawaan ng tao ang mga katangian at kapangyarihan ni Allah at makilala nila siya. Sa sumunod na nababanggit, ang katangian ng kanyang mga nilikha ay may hangganan. So merong hangganan kung kaya ito ay mahina at kulang dahil ito ang likas sa kanila. So limitado ang tao. Limitado ito sa kanyang kakayanan, limitado ito sa kanyang buhay, limitado ito sa kanyang pag-unawa. Kaya nga yung tao,
hindi talaga magiging sapat para sa kanya ang mundo. Kasi mahaba yung kanyang pangarap pero maikli lang naman yung kanyang buhay. Kaya ang lahat ng ito ay makakamit niya dun na lamang sa kabilang buhay, inshallah, sa paraiso para sa mga mananampalataya. Kasi ang desire ng tao, yung kanyang nafs o yung kanyang, sabihin na rin nating hawa, yung kanyang desire, yung kanyang pagnanasa. Sa kabila ng pagiging limitado ng kanyang physical na katawan, ang pagnanasa ng tao ay unlimited. Kaya ang makakapuno lamang sa unlimited o infinite na desire ng tao ay ang infinite na paraiso na ibibigay sa kanya doon sa kabilang buhay. Na yun nga, sa kabilang buhay, tulad nga sinasabi ko, darating ang tao doon sa paraiso at impyerno na tao eksakto. Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, meron siyang pag-iisip. Kaya nga yung mararanasan ng tao sa paraiso o impyerno ay katulad lang din ng nararanasan natin ngayon. Yung tao sa paraiso nakaranas ng tuwa, nakaranas ng satisfaction, pero yung tao sa impyerno, makakaranas siya ng pagsisisi, makakaranas siya ng galit, makakaranas siya ng kung ano-anong damdamin na lalong magpapahirap sa kanya. Lalong magpapahirap sa kanya. Ang mga parusa sa impyerno ay hindi lang pisikal. Ito ay magiging emotional, mental, psychological din. Magsisisi, lalo na ang mga tao sa impyerno. Magsisisi, may inggit, at iba pa. Sisipin na lang ninyo, di ba? Kung yung tao, halimbawa dito, nagsisi ka sa isang bagay na nagginawa mo, o naiinggit ka, sabihin na lang natin yun. Wala man siguro inggitero rito. Pero halimbawa may kinainggitan ka, di ba mabigat sa damdamin mo? Ba? Halimbawa naiinis ka. Yung kaklase mo, nangopya lang, tapos mas mataas pa yung grade sa'yo. Nangopya lang sa'yo, tapos mataas yung grade sa'yo, di ba nakakainis? So yung mga kufar sa impyerno, ganun din. Kasi iniisip nila, mababa yung pagtingin kasi nila sa mga mananampalataya. Tapos nakikita nila yung mga mananampalataya nasa paraiso, tapos sila naghihirap sa impyerno. So yun ay magdaragdag sa kanilang pagsisisihan sa impyerno. At magdaragdag na rin sa kanilang kaiinggitan sa mga mananampalataya habang sila ay naroon sa impyerno at yung mga mananampalataya ay nasa paraiso. Sumunod binanggit, ang katangian na galit na nabanggit sa talata ng banal na Quran ay hindi nangangahulugan na maaari nating ibigay ang pangalang Al-Gaddab o Al-Gadib ang magagalitin kay Allah. So hindi natin pwedeng gagawin pangalan ni Allah yung Al-Gadib o Al-Gaddab o kaya Al-Gadub. Al-Gadub pala yung binanggit dito. So lahat yun fa'il. Yung Gadib, Gaddab, Gadub, lahat ng ito sa wazan ng fa'ala ay pwede. Pwede. Pero nga hindi natin ito pwedeng gagamitin kay Allah dahil hindi ito nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Hindi ito nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Ang mga pangalan at mga katangian ni Allah ay tawqifiyah. Ito tandaan ninyo, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Tawqifi, galing sa salitang, ano kayo pinanggalingan yan? Ano yung root word yan? Ha? Taufik? Hindi baligtad. Tawqif, waqafa. Ano yung waqafa? Huminto siya, tumigil siya. So tawqifiyah, tumitigil ang mananampalataya dito. Ibig sabihin, hindi na siya nagbibigay ng kanyang opinion o daragdagan nito. Nasabi nga rito, dapat hihinto na lamang sa kanya at hindi na maaring higitan pa o dagdagan. Okay? Ang mga pangalan katangian ni Allah, yun na yun. Hindi na yung pwedeng dagdagan. Sa katulad nga na talakay natin nung nakaraan, yung nung nagkakatikis pa ako, kasi nga inilalarawan nila ang Diyos bilang omnipotent, omniscient, at omnipresent. Pero lahat ng tatlo na yun sablay sa pag-unawa nila. Omnipotent,
sabi nila kaya daw kasi gawin ng Diyos ang kanyang sarili na tao. Sablay yun kasi hindi pwedeng ibababa ni Allah ang kanyang sarili sa antas ng kadakilaan. So yun, na-apply na natin yun. So sinasabi naman nila si Allah daw o ang Diyos daw ay omnipresent, naroon siya sa lahat ng lugar. Pero pagkaunawa natin sa rububiyya, si Allah ay nasa langit sa ibabaw ng kanyang mga nilikha. Wala siya sa CR, wala siya sa loob ng kotse, wala siya sa gulong ng motor. Si Allah ay wala sa o hindi napapaloob sa kanyang mga nilikha. At sinasabi nila si Allah raw ay omniscient, pero ang pag-unawa nila sa pagiging omniscient ni Allah ay limitado, hindi katulad ng pag-unawa natin sa ilm ni Allah, katulad ng pag-unawa natin sa unang haligi ng qadar, yung kaalaman ni Allah na perpekto. Na alam ni Allah ang nangyari noon, nangyayari ngayon, mangyayari sa hinaharap, at alam niya kung ano mangyayari kung halimbawang iba ang mangyari. Intindihan nyo? Halimbawang iba ang mangyari, alam ni Allah kung anong magiging resulta ng mga ito. So yung mga bagay na yun ay idinagdag lang ng kuffar ng mga Kristiyano na wala naman silang dalil. Pero tayo, nandito tayo sa prinsipyo o kaida ng tawqifiyya, pagtigil sa mga usul, mga saligan ng relihiyon na ito. So hindi pwedeng dagdagan o bawasan ang mga pangalan ni Allah at katangian katulad ng nababanggit sa mga talata ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung number 2 sa mga nabanggit dito ng mga saligan ng Tawhid al-Asma' wa Sifat. Sa next week, matatapos na natin siguro ito inshallah. Tatalakayin natin yung number 3 tsaka number 4. Na doon matatalakay natin kung paano naliligaw yung mga ligaw na sekta na nagpapakilalang Muslim, Shia, Sufi, Asha'ira sa mga bagay na ito. Kaya marapat tayong maninindigan bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa kung ano ang tama sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.